Yes, sir. Good morning, sir. Good morning po sa inyong Sugintik Paminaw sa programa ninyo, sir. Oo. By the way, sir, gusto lang natong Sayron, kumusta no? Ang mga laka nga gihimo karon sa buhatan sa PCG, labi pa kay ang Caraga Region naa karon gipailom sa signal number 2. Yes, sir. Isa sa mga measures namo is temporarily suspended ang mga sakayang pandagat, sir. Sa tanan ruta na magikan-gikan sa Surigao del Norte. Ang mga affected ani, sir, ng mga ruta na kanang sa Sorsogon, sa Cebu, sa Southern Leyte, sa Siargao, Dinagat, ug mga island barangay within the province ng Surigao del Norte, sir. Itong naturang information na pinapalabas ninyo, Sir Roy, no? Kailan pa to pinapalabas ninyo itong naturang kautusan at ano naman yung naging tugon ng mga shipping companies at iba pa no, na mga nagmamayari ng sasakyang pandagat? Yes, sir. Alam din naman ang mga shipping company natin na when Pag-asa ho is signal number 1 sa mga area is alam nilang mag-temporarily suspend yung Coast Guard for the purpose lang naman yun to ensure the safety of life and property at sea, sir. I see. Kumusta naman, sir, yung sitwasyon ng mga pasahero na naabutan ng suspension order? As of kanina, sir, mga 7:35, meron tayong recorded na mga stranded passengers, 171 po sa Lipata Port at saka sa Surigao Port po, sir. Meron din po mga stranded rolling cargos. Ang recorded pa lang po natin is 69, sir. So ano naman yung mga hakbang na ginagawa ng opisina ninyo together with the LGU para matugunan naman yung mga pangangailangan nitong mga na-stranded na mga pasahero, ganoon na rin no? Doon sa mga cargo truck? Yes, sir. Usually, sir, pag mga ganitong sitwasyon, nag-provide yung Coast Guard ng sariling initiative na magpakain. Ganon din naman po yung ibang ahensya. Kagaya ng PPA sa Global Port at meron din po yung sa LGU din po, sir. Hindi maiwasan no na minsan may pangyayari talaga insin na Roy na yung ibang mga kababayan natin lalong-lalo na yung mga maliliit na mga mangingisda minsan igagambol nila no yung kanilang sarili at talaga magpalaot kasi dala na rin ng kahirapan pinipilit pa rin nila para makakuha ng kanilang pangkabuhayan. Ano yung mga karagdagang hakbang na ginagawa ninyo para ito'y talagang hindi mangyari at hindi na maulit pa no? Yung mga pangyayari noon na may iba talaga na nagpupumilit? Yes, sir. Kanina lang, sir, I already directed my substations within my jurisdiction in the province sa mainland municipalities na to intensify their coastal security patrol, sir, and PCG visibility para masita yung mga maliliit at ma-advise na rin sila na and to highly discourage talaga na magpumalaot kasi mas malakas to, sir, kasi signal number 2 po. So, by the way, sir, sa ngayon, kumusta ang monitoring ninyo sa weather natin dyan sa area of responsibility ninyo? Yes, sir. Dito po sa area of responsibility namin, medyo may sir, makulimlim na ang kalangitan, may medyo moderate na yung alon, tapos may hangin na po sa sir at may isolated rain showers na po, sir. Para sa safety ng lahat, ano po ba yung mga karagdagang minsay impormasyon na nais nyong iparating sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung nanirahan nandun sa gilid ng ating karagatan? Yes, sir. Ang may one ko lang po is closely monitor po tayo dun sa mga forecast ng Pag-asa, advisories ng Coast Guard, and sumunod lang po tayo kasi ang purpose din naman nito is, yung objective nito is to ensure na safety of life and property at sea. Kung may mga kuwan din yung mga sa LGU, sundin po natin yun, sir. Yun lang po. Okay, so with that note, maraming salamat, Ensign Roy Orellana, sir, sa pagpapaunlak niyo sa amin na kayo aming makapanayam
ngayong umaga. If mayroong karagdagang update, tatawag na lang kami ulit sa inyo dyan, sir. Sige po sir, maraming salamat din po sa opportunity na makapagbigay kami ng information at mga advisories sa public po sir.